Magandang hapon mga ka-farmers, mga ka-viewers. So sa hapong ito, ito na ang ating ampalaya na ininit na, no, tatlong araw. So bawing bawi na ang malapit isang linggong ulan. So unti-unti na nag-recover mga ka-farmers yung nalubog sa tubig. Ito tulad nito, oh. Babad siya sa tubig, matagal na tuyo. So ngayon ay pangatlo ng araw sa init, kaya ngay maganda ng tingnan mga ka-farmers. So ito banda may mga bunga na. So maganda na mga ka-farmers tingnan at nakakatuwa na kasi yung mga pinagpaguran natin, no, sa mga nakaraang araw, ito mga ka-farmers nagbunga na. May mga bunga na ganyang kalaki, may mga ganito, yan. So apat ang bunga mga ka-farmers, oh. Nakakatuwa na mga ka-farmers. So asahan natin to, hindi na to magtagal. So ang variety pala nito mistisa, hindi to Galaxy Max. Kung Galaxy Max ito mga ka-farmers, so yung ganitong edad napakadami ng bunga. Dahil mistisa matagal magbunga, so ang bunga hindi pa natin masabing marami, no, pero may bunga na nakakatuwang tingnan. So malapit na tayo pwede dito makaharvest mga ka-farmers kasi ngayon ay 41 days. Okay. So ito ang ating 41 days mga ka-farmers, kung saan may pailang-ilang bunga ng malalaki. And then nagpapalinis tayo kasi may mga damo na sumibol sa puno. Kaya ipinapabunot natin mga ka-farmers para manatiling malinis ang ating taniman ng ampalaya. Para kung sakaling may mga pag-atake sa insekto, pag once na mag-spray tayo na para sa insekto mga ka-farmers, wala pong malilipatan ang mga fisting insekto o matatago ang damo. So yun po mga ka-farmers, pinapalinis po natin. Yan. So maganda ng tingnan mga ka-farmers. Yan. Ito banda, oh, makapal-kapal na. Against light lang. So nakakatawa ng tingnan mga ka-farmers. May mga nakita tayong mga puno, no, na napakadaming bunga tulad nito mga ka-farmers, oh. Yan. Apat na bunga mga ka-farmers, oh, sa ating ampalaya. Yan ang ating nakita, oh. Apat na bunga. So parang Galaxy Max, no. Tapos namamarako ang taas. So maganda dito mga ka-farmers kung meron tayong atal, kaya tong gamutin sa atal mga ka-farmers. So alam nyo mga ka-farmers, ang sanhi po sa pamamarako, una, yung stress niya sa tubig. So medyo ang ano niya, talbos, mahinas dahil stress niya mga ka-farmers. So madali siyang makapitan sa virus, lalo na pag may mga sowing and sucking insect. So madali lang po siya mga ka-farmers. So ang gagawin natin dyan mga ka-farmers para makaka-recover sila, una, mag-spray lang po tayo ng binibya para sa trips, no, mga aphids na umaatake, mga insekto po sila mga ka-farmers. And then magdilig po ng pang mabilisang pagsalba sa ating mga tanim. So una, ang ugat ng ating ampalaya ay pakialaman po natin. So ang maganda sa ugat mga ka-farmers ay yung mga Nerve Ultra or your Sako. So ang trabaho nila mga ka-farmers of purpose, yung ugat lang, no, padamihin. Tsaka pwede naman po up sa mga ka-farmers idilig. Kasi may protection ang ugat natin, ang ugat sa ating mga pananim. Kaya sila na stress mga ka-farmers sa tubig dahil badbad palagi ang puno and then ang ugat nila. So yan, madali lang silang mapasukan sa pamamarako o virus. Tapos may mga insekto pa din, lalo na pag may white fly, so madali lang silang kumalat. So ang gagawin natin din mga ka-farmers, una, ang ginagawa natin din nagpapadilig lang tayo ng fertilizer, no? Yung wala ng ulan, nagpapadilig tayo mga 2 days sabay ang APSA.
para may protection sa ugat. Kung may Nev Ultra, maganda ang Nev Ultra. So APSA ang ating ginagamit. Pwede mga Humos, Qumit, pwede din. And then mga ka-farmers, mag-spray ta sa labas ng mga Benevia, no? So maganda sila gamitin natin mga ka-farmers para makontrol. Once na makapag-spray tayo dyan mga ka-farmers, 2 beses, unti-unti na makita natin ang pag-recover. So galing sa mga bansot o pangit na mga talbos ay mapapalitan ng mga magagandang talbos. So yun po no mga ka-farmers. So ngayon nagpapa-spray pa tayo din ng Alika at saka Ortiva Top, and then sa susunod na araw ang ipapa-spray natin din ay Benevia. So Benevia ang ating ipapa-spray sa susunod na araw. So ngayon Alika. So Benevia score, sambayanan lang po natin ang foliar. So ang foliar natin Green Acres. So yun po no mga ka-farmers ang may share ko po sa inyo. So sana nga mga ka-farmers ating video ngayon na ating ginagawa may natutunan kayo at na lalaman na kung ang ating ang mga tanim ay magkaka-stress, madali lang sila mapaanuhan ng mga punggos o virus, no, kung magkaka-stress sila. Kaya nga mga kapwa ko ka-farmers, mas maganda na may kunting alam tayo kung paano natin i-manage ang mga pag-atake sa mga feasting insekto tulad ng mga brood mite, thrips, aphids at saka white fly. Kasi pag meron sila mga ka-farmers, tuluyang mamamarako ang ating ampalaya. So yung ating ampalaya mga ka-farmers, siguro mga 50% ang namamamarako. Kasi malapit mag-1 linggo ang ulan din eh. And then mga kapwa ko ka-farmers, share ko lang po sa inyo. Hindi tayo mabahala din dahil may alam naman tayo ng konti. So yan, gagamutin natin yan mga ka-farmers para makakalis tayo sa pag ano. So kung bibilangin natin sa pumadahin natin mga ka-farmers, katulad nito, maganda ang talbos dyan, saka yung kasunod at saka yung tatlo magkasunod maganda. Pag dito naman ka-farmers, kung tingnan natin, ang talbos niya medyo ano, pangit no, matulis na. Yan, pangit na mga ka-farmers. Ganito na ang talbos yan. 4 din. So ito mga ka-farmers, ang gagawin lang natin, yung ibinahagi ko sa inyo, yun na. So nagpapadilig na po tayo nila ng fertilizer na sinabayan natin ng APSA. Kung mas maganda, kung Nev Ultra. So yun po ang ating ginagamit. Pero meron naman po tayong mucosing granule. Ang mucosing granule, ugat din po ang iniintindi. Magpaparami ng ugat at saka yung APSA ganun din. No, ugat din ang inintindi. So malaking bagay na mayroon tayong ganyan mga ka-farmers. And then Benevia. So mag-spray tayo ng Benevia, alternate lang tayo ng Eva. And then sa dalawang spray natin mga ka-farmers, makita na natin no ang magandang resulta. So yan po ang ating diskarte kung ang ating ang palayay na mamarako. So dito naman maganda na. Okay na dito banda. Ito din maganda din Yan. So makapasok ang mga punggos o virus pag ang ating tanim ay mas stress. Pero pag hindi sila strip mga ka-farmers, hindi din sila makakapasok. So nagkakataon lang mga ka-farmers dahil alam nyo ang bagyong Inday bago pa lang lumabas. Pangatlong araw pa lang yun sa init. Buti nga mga ka-farmers natuyo na. Sana magtuloy-tuloy pa ang init mga ka-farmers. Okay lang no, na magdilig kami. Okay lang, walang problema. So yun po ang sanhe. Tulad ng sakit ng anthracnose sa talong mga ka-farmers. Bakit pumasok sa ating talong? Pag ang talong natin aatakihin ng mga suwing ang saking insect, tapos hindi magproteksyonan sa insecticide, tapos wala pa ding fungicide, yan magkaka-anthracnose. So bago siya nagkaka-anthracnose mga ka-farmers, inaatake siya ng insekto, and there's no stress ang tanim, yan may daan na ang punggos. Ganun din sa ampalaya. Pag ma-stress ang ating ampalaya, ang pamamarako ay hindi siya sakit na basta-basta lang, isa din siyang virus. Kung halimbawa ang ampalaya mo yung mamarako, kahit sa ang direksyon ng hangin, pwede siya matangay mga ka-farmers o madala, lalo na pag may white fly, kasi ang white fly siya po ang carrier, parang mabilis lang kumalat ang virus. Pero pag may alam ka kung paano, una intindihin mo mga ka-farmers, ang puno kung sobrang basa, magdilig ka ng
Apsaiti, kasi ang apsaiti mga ka-farmers, ang benepisyong makuha, tutulungan ang lupa parang mabilis lang matuyo o ma-absorb. So ang sobrang tubig mga ka-farmers, alisin, no? So yun po ang benepisyo, para ang oxygen makakapasok sa ilalim ng lupa. Kasi once nabasa ang lupa mga ka-farmers, sarado ang parang hindi makakapasok, kaya nga ang ating tanim mas stress, and then pagkalipas ng mga 3-4 na araw mannilaw. So okay lang pag mainit, madali lang makaka-recover, katulad sa atin iniinit na. So may napuruhan mga ka-farmers, kahit malapit mag isang linggo ang ulan, and then pagka wala na sa ulan mga ka-farmers, 2 araw putik pa din hanggang ngayon, bago pa lang natuyo, no? So ganyan ang nangyayari, pero hindi tayo mabahala dahil maraming na tayong beses mga ka-farmers na nakasubok ng mga ganyan, nabaha, hanggang baywang, hanggang kilikili, hindi lang isang beses, 2 beses, pero napapaganda pa din natin to mga ka-farmers. Sa atin naman dito mga ka-farmers, yun ang sabi ko sa umpisa dito, iwan ko kung mapaganda po natin ang ating ampalaya, dahil adobe po ang ilalim. So kung araw-arawin to ulanin, hindi to obra. Buti nga sa awa ng Diyos mga ka-farmers, ang area natin uulan lang pag may bagyo. Kung walang bagyo mga ka-farmers, walang ulan. So yun po ang dito. So ang tanim natin umaasa lang sa pagdidilig ng tubig galing sa hukay o solar. So yun po no mga ka-farmers, sana may natutunan po kayo na ang sanhi o dahilan sa pamamarako bakit sila makapasok sa ating tanim, ayon po pala na stress ang ating tanim. So may daan sila makapasok ang pamamarako na virus. So paano natin sila mga ka-farmers mapigilan ang nila, at saka bigyan natin ng proteksyon. So maganda mga ka-farmers kung merong mga pang anti-stress natin gagamitin, no, para may resistensya. So ano po ang mga pang anti-stress natin ginagamit mga ka-farmers, o ano po ang ating gagamitin? Ang ating ginagamit dire, meron lang tayong Nutroplant AG, yan ang ating ginagamit. Ang iba yung Vision, ang iba Smart. So marami mga ka-farmers, no, yung mga biostimulant, marami, kasi tolerant po sa stress ang mga ganyan mga ka-farmers. So pag once na sasabihin natin foliar at saka mga bio, so may sila, same lang sila mga ka-farmers, na may ambag sa ating tanim, kasi may ang bio mayaman sa mga fulvic at saka humic acid, no, at saka amino acid, at saka mga microorganism. And then ang ating foliar mayaman din sa mga major elements. So ang foliar mga ka-farmers, yan po ang tinatawag natin na synthetic foliar fertilizer, pagkain na pinapadaan sa dahon. And then si biostimulant mga ka-farmers, ganun din, pinapadaan sa dahon. Pero iba mga ka-farmers, no, ang resulta, kasi si synthetic foliar fertilizer na pinapadaan sa dahon, pag once na matuyo na, makita na natin ang resulta. Samantalang si mga ka-farmers, yung mga biostimulant, po sila, mag-stay sila sa puno. So ang purpose nila para palakasin ang resistensya sa ating tanim, para kung halimbawa may sa mga bagyo, no, ay may resistensya na sila at hindi mapuruhang ma-stress. Kasi pag ma-stress ang ating tanim, yun po ang daan na magkaka-virus o mamarako sila. So hindi lang yan mga ka-farmers, papasok din ang mga nitrogen deficiency. So yun, nakita nyo, pansin nyo mga ka-farmers, ang dahon, dahil to sa tubig, sobra na ang tubig, yan nagka-nitrogen deficiency. So nitrogen lang ang natin diri mga ka-farmers, kaya nagpapa-spray tayo ng Green Acres, kasi ang Green Acres mataas po sa nitrogen. And then pagdilig natin ng fertilizer, sinabayan na po natin ng apsaiti, para po ang ugat mga ka-farmers ay maproteksyonan at saka matutulungan sa pagkuha ng mga pagkain na available sa mga fertilizer na ating ginagamit sa pagdilig din. So yun ang mga ka-farmers ang ma-share at maibahagi ko po sa inyo. Sana po may natutunan po kayo. So bago tayo magtapos, may galap shout out sa mga bago nating subscriber
na mga OFW, mga subscriber na mga farmers. So sa inyong lahat at sa inyong walang sawang pagsuporta, mga solid na subscriber, maraming salamat po. Hanggang sa muli, ako na po magpapaalam. Happy watching, bye bye, and God bless. Yan lang po, thank you.